Okay, so we want to welcome all of you. Thank you for coming here. I don't know how far away some of you came. Amen. So may butag sa tanan ug among giabi-abi ang tanan nga naa diri karon ug salamat sa inyong pag-anhi diri tungod kay wala mi kabalo kung unsa kalay-a ang gilayon ninyo kung asa mo gikan. Kami magpuyo sa Dipolog para pulo ka tuig. So English anak ko. Bisaya man siya. was that okay? Okay ra to. We'll need you, son. Sige. We'll need you bad. Yeah. So ang akong asawa and I, siya wala Pilipinas, siya Americana. We've lived here in the Philippines for 10 years in Dipolog, Amen. which is very far away. I don't know if you've ever been there or not. So siya ug ang iyang asawa nga dili Pilipina, pan-Amerikana ang iyang asawa, nagpuyo sila, nagkinabuhi sila sa Dipolog sa pulong na katuig. Tingali wala may kabalo kung nakaadto na ba mo Dipolog pero layo-layo gid sa jutay diri sa inyo Amen. Amen. So we don't have a lot of time. We only get 2 sessions today. So dili man kayo taas ang atong panahon karon, duha ra man ka hugna ang ato ang pakiguban. So if you don't mind, I'm going to get right into the teaching, please. Amen. Mao nga kung okay lang sa inyo sugdan na nato ang pagtudlo. And what I'm going to present to you, many of you may have heard about fivefold. Ug unsa ang iyang gusto nga ipresentar sa inyo tingali kadaghanan ninyo diri nakadungog na mahitungod sa 5 ka pilo. I want to thank Jesus for all nations for inviting me here because the bishop of this area is the one who invited me and asked me to speak specifically about fivefold. Amen. So gusto na mo magpasalamat sa Jesus for All Nations nga family ug sa inyo ang bishop niini nga rehiyon tungod kay siya mo'y naghatag na mo gigayon nga makatudlo mahitungod sa 5 ka pilo. So after living here for 10 years, I know that there's many pastors, there's organizations that have been taught about fivefold. So sulod sa pulo ka tuig igsuon nga nagpuyo sila diri sa Pilipinas, nasayod siya nga daghan nga mga pastor ang mga nakadungog na or natudloan mahitungod sa 5 ka pilo ug daghan pud ang wala. But there's a big difference between hearing about fivefold and implementing it. Apan adunay kalainan tali sa pagkadungog lamang mahitungod sa 5 ka pilo nga nakadungog ta mahitungod sa 5 ka pilo kaysa sa pag-implementar niini. So the doctrine of fivefold that I'm going to speak about today, you may or may not agree with it. Amen. So ang doktrina tingali igsoon, ang doktrina sa 5 ka pilo kay tingali inig kadungog nimo, pwede ug posible kaayo nga muhuyon ka or dili ka muhuyon niini. But I'm asking you to open your heart to the Word of God. Amen. Apan ang akong hangyo lang nga ablihan nato ang ato ang kasing-kasing sa pulong sa Dios. We're going to look at what the Word of God has to say. Kay atong lantawon kung unsa ang ikasulti gikan sa pulong sa Ginoo. And I understand when I preach, I'm preaching from my perspective. Og nasabtan ko niya nga sa diha ka siya magwali niini, nagwali siya gikan sa iyang panglantaw. And some of the things that I have to say about the church may offend you. O posible igsoon nga aduna siya masulti diri karon mahitungod sa simbahan sa kinatibuk-an sa atoa sa tibuok lawas si Kristo nga tingali makapahinawaing or masakitan ta or makaingon ta nga uy sakita man ana. I don't have any desire to offend anybody, but I have to preach the Word of God the way I understand it. Amen. No dili man namo tinguha igsoon nga kanang gupon or kanang bitaw nga adunay mahinawaing or masakitan, apan kinahanglan lang gyud nga iwali ang kinatibuk-an nga pulong sa Ginoo. So I believe that the body of Christ, in generally speaking, we are in horrible need of reformation. No nagtuo siya nga sa kinatibuk-an igsoon sa tibuok kalibutan kitang tanan nga lawas ni Kristo ang tibuok nga simbahan kay nagkinahanglan gyud og hilabihan nga kausaban dako nga kausaban. So Ikson, there's a lot of things that we do right in the body of Christ, but I believe we need change. And reformation, all it means is change, to change things. Amen.
No, aduna man tay mga maayong mga ginabuhat igsoon sa lawas si Kristo, dili man tanan nga atong ginabuhat sayo. Apan kinahanglan nga masabtan pod nato nga isip nga lawas si Kristo nagkinahanglan pud ta og kausaban ug kabaguhan. So pag maghisgot ta og reformasyon, nagpasabot nga nagkinahanglan ta kausaban. So, Ikson, how many of you recognize in yourself you need change? Pila man nato diri igsoon nga ato ang naila sa atong kaugalingon personal. Sa atong kaugalingon nga nagkinahanglan ko og personal nga kausaban kabaguhan sa akong kinabuhi. Yeah, amen. If you don't believe the church needs change, you're probably not going to accept this message. No, kay kung igsoon, kung nagtuo ta, nga ang simbahan, ang lawas si Kristo sa kinatibukan, wala na nagkinahanglan og kausaban, tingali dili nimo ni madawat nga mensahe. So when we're talking about the government of men and reformation, the word reformation, it simply means that they place laws, they put laws in place like 10, 15, 20 years ago, and because of the growth of the culture, all of a sudden it's like, well, those laws become obsolete, or we don't need those laws anymore. And we need to change the laws. We need reformation because, like, for example, maybe 50 years ago you needed a law, a traffic law that has to do with cabao or caballo, but now you don't need that law anymore because we have so many cars. That's reformation. So kung atong itandi igsoon ang pulong nga reformasyon or kabaguhan o kausaban, tali diha sa atong panggobyerno, diri gobyerno nato sa yuta. At kung magingon ganit ang reformasyon or kausaban, ang atong balaod, ang gobyerno magama sa og mga balaod nga magdala og kausaban mahitungod sa mga dili na pwedeng magamit nga mga balaod tungod kay nilabay ang panahon na anay mga kausaban. Example ana, sa una natay balaod 20-50 ka tuig tingali ang nilabay nga sa traffic nato sa una wala pa may motor, wala pa sakyanan, di ba? So ang balaod sa una sa traffic nato kay may tungod sa mga kabayo, kabaw. So kung kay nakasabot ang atong gobyerno nga dili na nato magamit nga balaod kay dili naman kabayo ug kabaw ang sakyan nato sa atong mga kadalanan, kinahanglan magama ta og bag-ong mga balaod para mahaom ug mahiuyon sa mga kausaban sa atong kultura karon. Muna itsura sa reformasyon, mo itsura sa kausaban. Mawjud. Amen. So, I like to come down and get real close to you and look you right in the mata. Amen. So ganahan sa That's so far away. Bitaw layo magud mo tong kuano sa taas. Ganahan mi nga dire nga makita gyud namo inyong mga maanyag nga dagway. And I apologize, ma'am. I cannot stand in one place behind the pulpit. So, og mangayo siya og dispensa tungod kay dili niya kaya nga magtindog lang luyo sa pulpito. Lihukan siya nga maghuhuling. I'm just not wired that way. So kay dili man siya inganang gibuhat sa Ginoo. So malihog gyud atong ulo, walay makatulog ani. I've lived here for 10 years and I love the Philippines. Hallelujah. Naakoy sa Filipino kasing-kasing. Amen. Hallelujah. So sa pulo ka tuig igsoon nga nagpuyo sila diri sa Pilipinas, nahigugma na siya pag-ayo sa Pilipinas, so naagid siya Pilipino nga kasing-kasing. But I still have an American stomach. Pero ang iyang tiyan ug ang iyang tinahin, Amerikano ra gyud siya. Because I love you, but I don't like bulan. Nahigugma siya nato ang mga Pilipino, pero di gyud kadawat iyang tiyan sa tungkulan. But I have tried balut. No, pero nakasulay na siya kaon og balot. I've had good balut, I've had bad balut. Nakatilaw na siya og kanang lamig nga balot. Ginamos? No. I think that's demonic. Pretty sure. Demonic daw ang atong ginamos. Uy, ewa ho? I'm sorry, ma'am. Yes. Smells good. But I love carne. I love lechon manok, lechon baboy. I love lechon, yeah. Ganahan siya ng lechon baboy, mga karne. Okay. So I want you to know that we love the people here. My wife and I are going to live here the rest of our lives. We're not leaving. We're permanent residents. So gusto niya nga ipaabot sa ato ang mga Pilipino, ninyo diri nga atong pamilya diri sa Bukidnon, nga siya og ang iyang asawa nahigugma pag-ayo sa Pilipinas ug natong mga Pilipino, ug wala na sila plano nga mobiya pa nining atong nasod.
o legal na gyud sila nga lumulupyo niini nga ang nasod. And this is our home. Kay mao na ni ang ilang puloy-anan. And we love Lapad Ilong. Hay, We love Lapad Ilong. naigugma daw siya sa mga lapad ug ilong. Yeah. You should be proud of your Ilong. No? Ano na yan niya, bisag asa may patulong ka simbahan, ihagyo ng ipasigarbo ang atong mga ilong. Dapat daw atong ipasigarbo ang atong lapad ng ilong. Amahan, nahatag. See it. Ikaw, your Lapad Ilong, He gave it to you. It's okay. It's beautiful. Nindot kaayo, di Okay, ba? ganun atong ipasigarbo ng atong mga lapad ng ilong. Kay ang amahan man ang naghatag anak sa atoa, di ba? No? Yeah. So, nahigugma sa pag-ayog, ipasubraan niya ang atoa. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos. Okay, so I'm very, very serious about the need for change in the church. Amen. So, balik tayo so, no? Kaya seryoso yun siya, mahitungod sa atoang panginahanglanon sa kausaban o kabaguhan. So as pastors, I don't know how many are pastors, but if you don't embrace fivefold, it will never happen in your church. So, wala may kabalo kung pila ninyo diri ang pastor, no? Apan, para ninyo mga pastor, kay kung dili ninyo gakson o dili ninyo dawadon ang 5 kapilo, dili gyud mo mahimo nga 5 kapilo, dili gyud mo makalakaw sa 5 kapilo nga gobyerno. In large organizational structures, if the leaders don't accept fivefold, it'll never go any further than that. So sa dagko pod nga mga organisasyon nga mga istruktura, kung ang pinakataas nga pangulo dili niya dawaton ang 5 kapilo, wala gyud mahitabo, dili gyud na madawat sa mga naa sa ubos pod. So I just really want to ask you to open your heart and mind. We'll look at scriptures together about fivefold. So ang among hangyo lang nga magpabilin ta nga may abli nga kasing-kasing, no, dayon ato ang dunganan pagbasa o paglantaw kung unsa ang giingon sa kasulatan mahitungod sa 5 kapilo. And during break time, if you guys have any questions about anything that I say, please write the question down. Amen. No, so sa break time, no, kung naamoy mga pangutana, gikalibgan, mahitungod sa kung unsa iyang ingon, pwede ninyong isulat. And I'm willing to answer your questions. I'm willing to discuss with anybody anything you would like to talk about. O willing siya, masinugtanon siya nga makigsulti, makigdiskusyon sa bisan kinsa nga mangutana o kung unsa imong gusto nga ipangutana. Okay, so from my point of view, everything has to be supported by Scripture. If it's not supported by Scripture, I just reject it. Kay para sa iyang panglantaw igsoon, ang tanan kinahanglan nga kanang pailaluman or kinahanglan nga adunay ikasuporta nga bersikulo or gikan sa kasulatan, kay kung dili nato makita sa kasulatan, dili niya dawaton. So the first thing about fivefold So unang butang mahitungod sa 5 kapilo, is it's not a hierarchy. kay dili ni siya mahitungod sa ang o patas-anay o posisyon. And if you haven't heard fivefold, we're going to look at Scripture, Ephesians 4. We'll probably begin in verse 13. No, so kung wala pa mo nakadungog mahitungod sa 5 kapilo, kay lantawon nato ang kasulatan diha sa Efeso kapitulo 4 bersikulo 13. And the fivefold simply means that God gave. No, so ang 5 kapilo kay nagpasabot simple nga nagpasabot nga gihatag sa Ginoo. The Scripture says that it was Jesus Christ Himself who gave to the church some apostles, some prophets, some evangelists, some teachers, and Pastors. or Amen. pastors and teachers. Amen. No, Amen. so sumala sa kasulatan igsoon ang Biblia klaro nga nagingon nga sa Efeso 4:11 makita na nga ang Ginoo naghatag sa uban nga mahimong apostoles, ang uban mahimong propeta, ang uban gitawag nga mahimong ebanghelista, ang uban gitawag nga mga mahimong mga magtutudlo, ug ang uban gitawag nga mahimong mga pastor o magbalantay. What? Ayun. Oh, thank you. Daghang salamat. Okay. Yes, we'll look at that. I'm going to be using my Bible, which is an amplified version, so it might read a little different than what's on the screen. So ang iyang gamiton nga hubad kay amplified nga version, so basi matingala mo ang lahi lagi diha sa screen. So,
The fivefold is not a hierarchy. It doesn't mean that apostle is above and the teachers below. In proper biblical understanding of a fivefold, all 5 gifts are equal. They just have different functions. Amen. So ang 5 kapilo nga mga gasa igsuon mao ang panggobyerno sa Ginoo, wala nagpasabot nga ang siya sa posisyon nga ang apostol mo ang pinakataas kinalabuan nga gasa or kinalabuan nga tawag. Apo dayon ang pastor o ang magtutudlo mo pinakaubos. No apan kinahanglan nga masabtan nato nga ang 5 ka mga gasa, 5 kapilo nga mga gasa, kay pareha sila, patas sila nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo nga kanang para sa pagtabang sa lawas si Kristo. And we need all fivefold operating together in unity to help build the body of Christ. Amen. Ug gikinahanglan nato ang tanan nga 5 kapilo, ang kining tanan nga 5 nga magtinabangay sa usag-usa para sa pagtukod ug pagpatubo sa lawas si Kristo. So the big thing about the fivefold, So usa ka dako nga butang may tungod sa 5 kapilo. it says after God gave the fivefold and named them, Human nga gihatag sa Ginoo ang 5 kapilo, iyang ginganlan unsa ning 5. it gives the purpose. Ihang gihatag unsa ang gamit or unsay tumong aning 5 ka mga gasa. The purpose for the fivefold. No unsay tumong sa Ginoo nganong gihatag ang 5 ka mga gasa. To equip the saints Alang sa to pagsangkap, do the work of the ministry. alang sa pagsangkap sa mga gibalaan sa Dios kita na para nga mubuhat sa buluhaton sa Ginoo. Diba? Diba? The purpose is to equip. Alang All sa pagsangkap, tanang gibalaan, tanang Kristohanon dapat masangkap. All Dapat Christians to masangkapan. do the work of the ministry. No, buot pasabot kitang tanan di ay nga mga Kristohanon dapat nga mahimong magbubuhat sa buluhaton sa Ginoo. And it takes all 5 in operating in their different functions to mature the saints. Amen. Ug gikinahanglan gyud kining 5 kapilo, kining tanan nga 5 ka mga gasa nga mamuhat sa ilaang mga gasa sumala sa ilang papel ug tawag aron nga matabangan ang lawas sa Kristo sa pagsangkap. And so this is what's really lacking in the body of Christ today is mature saints. No, mao ni siya ang kulang karon sa lawas ni Kristo sa kinatibukan igsoon. Ngano, dili wala kayo ta makakita or dili nato makita nga aduna nay mga hamtong nga mga gibalaan sa Ginoo. We have a lot of converts in the church but very few disciples. No say bot pasabot igsoon, no? Mas daghan ang mga kinabig kaysa sa gidaghanon sa mga tinun-an or sumusunod ni Kristo. We'll get into some scriptures on that. No, so ato na siyang suportahan og mga bersikulo igsoon niya dapit. Now, my job and the job of the fivefold is to present you to the Lord as perfected, as holy, as mature, Ug trabaho according to niya, Colossians 1:28. no, trabaho niya igsoon ug trabaho sa tanan nga gitawag sa 5 kapilo nga ipresentar ang tanan nga mga Kristohano na tubangan sa Ginoo nga hamtong sumala sa Colosas 1:28. So many of us, we think that, I'm sorry to say, success in the church means how many sabancos do I have? How No. many seats am I filling up? No, sa kadaghanan, daghan ka nato igsoon, ang nagtuo nga malampuson ta tungod kay puno ang atong simbahan or pila ka tawo ang naglingkod sa lingkuranan. But biblical success is not defined by how many people we have in our churches. It's defined by how many mature saints do we have in our church. No, apan igsoon, ang kalampusan nga sumala sa Biblia, nga gilatid sa Biblia sa pulong sa Ginoo igsoon, ang tinuod nga itsura sa kalampusan, malampuson ang simbahan, sumala sa kung unsa kadaghana ang hamtong ni anang simbahana, ang nahingpit na nahamtong sa ilang pagpangalagan sa Ginoo. So, Ixon, to give you a perspective, So kung para hatagan ka let me put it like this. panglantaw ingani, atoy butang sa ingani. How many Christians sitting in our churches today have ever led one person to Jesus Christ? No, so kung ato ang pangutano ng atong kaugalingon sa atong mga kasimbahanan igsoon, pila man ka Kristohanon ang nakakabig og kalag or nakadala na og bisag isa lang ka kalag ngadto sa Ginoo, ngadto kang Hesus. How many people sitting in our church today has a
committed, solid, intimate relationship with Jesus Christ. No, pila man sa atong mga kasimbahanan, no, pila sa atong mga kauban sa simbahan, nga naglingkod sa atong mga likuranan kada Domingo, matinud-anon nga nagsimba, ang may tinuray, solido o komitado gayud nga pakigrelasyon kag Ginoong Jesucristo. Ikson, how many people sit in our church today have a prayer life? No, pila. And they're committed to reading the Bible every day. No, sa ato ang mga kauban sa kasimbahanan nga naglingkod sa atong mga lingkuranan igsuon, pila gahaana nila ang tinuod nga adunay buhi ug komitado nga kinabuhi sa pag-ampo ug mikumitar gayud sa ilang kaugalingon sa pagbasa sa pulong kada adlaw. How many people sitting in our church today can teach No? Kung the Word of God? Kung pangutanan nato itong kaugalingon, sa atong mga kauban sa kasimbahanan, pila anak nila, ang adunay katakos, kaya na nila, may kumpiyansa na nga mutudlo sa pulong sa Ginoo. I'm just trying to paint an honest picture for you, Ikson. No, so atong ginabuhat diri nagapintal ta og kanang matinud-anon nga hulagway ba para makita nato nga ingani di ay. I'm not trying to condemn anybody, but I'm speaking in honest truth with love. Dili nato tiguha igsoon, dili nato kasing-kasing nga mangundinar or mobira o bisan kinsa no nga ato ang dutkon or gipadunggan ang bisan kinsa apan ato lang yung giila ba nga mao ni siya realidad sa lawas si Kristo karon. And even worse, in my opinion, No, aduna pa mas grabe gani ani. because I've spoken at hundreds of churches in Mindanao. No, kay sa iyang kasinatian halos gatusan kapin na ka mga kasimbahanan ang iyang nabisita nga iyang nawalihan. And I asked the church, how many of you, if you're honest, you worry a lot. You have a lot of worry in your life. You're worried about everything. And you know about 80 to 90% of the people raise their hand because they don't know how to walk in victory, even though Jesus won that victory for them. Hallelujah. No, sa iyang mga kasinatian sa pulo ka tuig igsuon, niining gatos kapin ka mga kasimbahanan, matagi gayon nga magwali siya, mangutana siya nga, pila man ninyo diri nga kanang anaa paghihapon mo sa kinabuhi nga mabalakon, may kahadlok ug pagduha-duha. Makasuko igsuon nga halos 80% sa populasyon sa sulod sa simbahan kay muisa sa ilang kamot bisan nadugay na sila nangalagad sa Ginoo dayon wala gihapon sila nagkinabuhi nga madaugon bisan pa man nga si Jesus gidaog na niya dito sa krus. Am I telling the truth? Tinuod ba ang atong ginaingon? Telling the truth. Tinuod ba? The average Christian doesn't know how to walk in the victory that Jesus paid for them on the cross. No nga, buat masabot ba, ato lang ginalantaw nga, halos kasagaran sa mga Kristohanon, kadaghanan yun, sa mga Kristohanon sunod sa atong mga kasimbahanan, kay dili kabalo, or wala pa makabalo, unsahon pag kinabuhi nga madaugon, bisan pa man, nga ipakamatyan nata ni Jesus nga magbadaugon ta dapat, dito sa krus. This is true, unfortunately. No, makasubo igsuon, kay tinuod ang atong ginahulagway karon. This doesn't mean that anybody's bad. It's just I'm painting a picture why we need reformation, why we need change in the church. Because we have to strengthen our people, our flock. We have to strengthen the saints of God. So they're walking in victory, and more importantly, so you are walking in your destiny and your God-given calling. Hallelujah. Amen. No, wala nganong ginasulti naton igsoon dili ni para nga kana bitaw manduot ta nga sala gyud ni pastor or sala ni ani nga leader. No, apan nagpakamatinud-anon lang ta nga ato ang giila ba nga asa ta napakyas asay kulang kay para makita nato nga kinahanglan gyud ay nga adunay buhaton nga kausaban kabaguhan sa lawas si Kristo kay kinahanglan nato nga tabangan ang lawas si Kristo nga mahimong ligon igsuon nga maglakaw diha sa kadaugan kay para kung maglakaw ta sa kadaugan but pasabot matuman nato ang kapalaran nga gihatag ni Ginoong Kristo para sa atuan. Okay, if you have your Bible, please turn to Colossians 1:28. Sige, kung naamoy Biblia, palihog lantaw diha sa Colosas, Kapitulo 1, versikulo 28. Colossians 1:28, please. Colosas 1:28. Okay, him we preach and proclaim, warning and admonishing. Amen. Siya nga among giwali o giproklamar, nagpasidaan o nagtudlo. Can we have Ephesians 1:28 up here, please? Colossians din. Or Colossians 1:28, excuse me.
So, it says here, we preach, proclaim, warn, and admonish. No, so sumala ani nga bersikulo igsoon kay kita magwali, magproklamar, magpasidaan ug maghatag og pagdasig nga mas nga You see that? pagkusganon, magtudlo. Makita ninyo? It's proper for a teacher, a man of God, a preacher, a pastor, to warn the flock. No, subot pa sa butigsoon, pag usa day ta kaalagad sa Ginoo, no, pag magwawali ta sa pulong sa Ginoo igsoon, trabaho day nato, nga apil di ay nga ato ang pasidan-an ang ato ang mga karnero. And teaching the whole Word of God. No, bot pasabot atong itudlo ang kinatibuk-an nga pulong sa Ginoo. Not just a part of the Word which fits our personal doctrine. No, dili lamang parte sa pulong sa Ginoo nga mohaom sa ato ang personal nga mga doktrina. And it says to instruct everyone in all wisdom, insight in the ways and purposes of God. Amen. No, so bot pasabot igsoon nga sa pagtudlo sa tanan diha sa tanang kaalam ang komprehensibo nga panglantaw kahibalo ngadto sa mga gawi, mga pamatasan ug tumong sa Ginoo. So it's our job to instruct men and women of God, the whole Word of God, what it has Amen. to say about them. Amen. So bot pasabot igsoon, trabaho dai nato nga itudlo ang kinatibuk-an nga pulong sa Ginoo. Kung unsay giingon sa pulong sa Ginoo. Not to leave anything out. No, bot pasabot nga wala tay biyaan or wala tay ibilin, wala tay pilion lang. So some of us, we don't like to eat our vegetables. No, di ba? Daghan o siguro tingali naay uban nato diri nga dili ta ganahan mo kaon og utan. No? Do you understand? Nasabtan na to. We have No. our pani uttu, diba? And we don't eat a balanced diet. We just want to eat the carne and the dessert and vegetables. Di ba kasagaran? No, pag natay sudan, butatan na natay sudan. No, sa atong plato dayon amay sahog nga gulay, nayutan. Ang atong ganahan nga kanon katong karne, no, dayon ganahan ta atong dessert, kay tamis. Pero katong utan, padapli nato toy. Diba? Ina ko na kanon. If you're like me, I eat dessert first. Kung pareha mo niya, ang iyang pamaagi kay mukaon sa una og dessert. Okay. And unfortunately, in the body of Christ, many of us take the Bible like that. I like this verse, but I don't like this one. Oh, I like this. It agrees with my doctrine and what I believe. But this one, lisod kaayo. Tear it out. No? Ang makasubo igsoon murag dili pud murag ingani gyud kasagaran. No, sa lawas si Kristo ingani ang nahitabo. Natay mabasa nga bersikulo nga mohaom sa atong personal nga doktrina nga mo atong gituhan, mayon dayon ta nga ganahan ko ani nga bersikulo kini lang. Pagabot sa unahan gahi man ni. Bas hindi ni matulon, tantangon nato ni di nato ni iwali, di ko ganahan ni. So we're supposed to instruct everyone in comprehensive, which means details. The Word of God. No, subot pasabot ato di ang itudlo, magtudlo ta sa tanan diha sa tanang kaalam, pag na komprehensibo, buot pasabot detalyado ang pulong sa Ginoo. Unfortunately, Iksaon, the majority of Christians don't even know the Bible. They don't know the Word of God for themselves. They leave it to the pastors. Nangaron igsoon ang makasubo kay ingani pagyud. Kadaghanan sa mga nagtawag sa ilang kagalingon Kristohanon, wala kabalo unsay sulod sa ilang Biblia. Kay nga naman, nagsalig lang ni pastor, ay si pastor ra bahala na. Maminaw ra ko, ako din ako kinahanglan magbasa. When I first moved here, we used to give hundreds of Bibles away in the churches. We go back to that church 2 months, 3 months later, the Bibles are still sitting there in the boxes, or the people have been given the Bibles, but they're not bringing them to church. So sa unang mga panuigon, sa unang mga tuig nila diri sa Pilipinas, kay kanang nanghatag siya og mga Biblia sa mga simbahan nga iyang ibisita. No dayon, duha ka bulan or tulo ka bulan human nga mibalik sa ato nga simbahan, nakita ra gihapon niya nga ang mga Biblia nga iyang gipalit nakanara sa kilid, gidalok gipaapugan, wala gipanghatag sa mga miyembro or tingali gipanghatag man gani ang mga miyembro wa nila dala ang ilang Biblia sa simbahan.
So, Ikson, how can we be a matured people of God? We don't even know the Word of So God. kung ganahan ta or kung mahimo ta nga hamtong igsuon nga mga alagad sa Ginoo, musaon nato pagkahamtong kung wala ta kabalo kung say sulod sa pulong sa Ginoo. So, teaching and instructing in the ways of the Lord. No, so apil pod nga atong itudlo nato gipakita nato ang mga gawi ug ang mga pamaagi sa Ginoo. See, 30 years ago, 20 years ago, we used to hear in the body of Christ in America all the time, the reason the church is weak, insignificant, and powerless is because they don't pray. They have no prayer life. So 20-30 na katuig kami labay ison dito sa Amerika, sa lawas si Kristo dito sa Amerika, kanunay nilang madungog nga ginawali. Nga ang rason, ngano nga huyang, walay gahom ug daw wala nay pulos ang lawas si Kristo karon sa ato ang katilingban. Wala na tay epekto sa atong katilingban tungod kay ang lawas si Kristo huyang sa iyang kinabuhi sa pagampo. So unfortunately, it's true. The average Christian has very little prayer life. No, ang makasubo igsoon, nga kasagaran ug kadaghanan sa mga Kristohanon karon kay jutay o halos wala na gani siya kinabuhi para magampo. But Wala ni oras igsoon, para magampo. I'm convinced today, although lack of prayer it makes the church weak, the reason for lack of prayer in the church is lack of knowing Jesus Christ, lack of intimacy with Him, lack of surrender to Him, lack of following Him with the whole heart. No, kumbinsido siya igsoon nga tinuod man nga ang rason ngano nga kita isip nga lawas si Kristo. No sa kinatibuk-an ni igsoon, apil mi no kayo aparte man ta sa lawas si Kristo, ang rason ngano nga huyang ug luya ta nga lawas si Kristo igsoon, dili lang tungod kay luya ang ato ang kinabuhi sa pagampo. Nganong luya ang atong kinabuhi sa pagampo? Tungod kay kulang ang atong suod nga pakikigala o pakigdot-dot nga pakigrelasyon diha kang Kristo. Kulang ang pagsurrender, kulang ang pagtugyan sa kaugalingon ngadto sa kang Ginoong Jesucristo sa iya ang lawas. So, Ikson, we're not supposed to follow an organization. We're not supposed to follow a man. We're not supposed to follow a denomination. We're supposed to follow Christ and Christ alone. Amen. So, dili ta dapat nga mahimo nga sumusunod sa organisasyon or pangulo sa organisasyon or sa bisan kinsa apan, dapat nga mahimo tang sumusunod ni Kristo. Amen? Amen. Don't misunderstand me. I'm not putting these things down. No, ayaw I'm ninyo saying sayo we pa do pag- not follow them. No, ayaw We ninyo- follow Christ. Amen. Ayaw na niyo sa iyo pa pagsabot nga nagpasabot nga mo rebelde ta sa tuang leader dili. Amen. No apan ang atong gustong ipaabot ba ang atong pagkamasinugtanon, ang atong agalon, ang atong Dios si Jesus. So dili tawo. how can we follow Christ if we don't even know the Word of God for ourselves? So unsaon nato mahimo ta, unsaon nga mahimo tang masinugtanon ug makasunod ta kang Ginoong Hesus kung wala ta nakabalo, unsay sulod sa pulong sa Ginoo kung kita mismo wala ta kabalo. If you don't know the Word of God, you'll accept anything that's coming over the pulpit. No, You'll so- just accept it because you don't know if it's true or not. Subot mo sa butigsoon kung wala ta kabalo unsa ang sulod sa pulong sa Ginoo, bisan kinsa bisan unsa nga iwali sa pulpito igsoon, dawaton na lang nato nga mayon ta o pulong gyud ang sa Ginoo kay Biblia man naghatag man siyang bersikulo. So the comprehensive insight into the ways and purpose of a God, that includes us as individuals and corporately having an intimate relationship with the Lord, knowing Him, not just knowing about Him. Amen. So kung maghisgot gani ta og komprehensibo, detalyado nga kahibalo, mahitungod sa mga gawi, pamaagi ug tumong sa Ginoo, apil ni igsoon sa ato personal ug kinatibuk-an isip nga usa ka lawas nga mailhan nato siya imbis nga mahibalo lang ta mahitungod kaniya. Okay, put up Palihog John 17:3. So palihog ug butang diha Pastor John 17:3. Let's look at 1:17:3. what Jesus said about eternal life. So atong lantawon gikan sa pulong kung unsa ang giingon ni Jesus mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. This is eternal life. No, muni iyang definisyon ni Jesus mahitungod sa kinabuhing walay katapusan. Read that with me. So, what is eternal life according to the Word of God? It means to know, to perceive, recognize, become acquainted with, and understand you, the only true and real God, and likewise to know Him, Jesus as the Christ, the Anointed One, the Messiah whom you have sent.
So Amen. according to the Word of God, according to Jesus, eternal life is to know the Father and to know the Son. Amen. To know Him. So si Yesu Kristo igsoon mismo nag-ingon nga mao kini ang kinabuhing walay katapusan. Mao ang pag-ila sa Amahan ug ang pag-ila sa Anak nga si Ginoong Yesu Kristo. So why do we need reformation? Why do we need change in the church? Because the majority of saints do not yet know Him. They know a lot about Him. Nganong nagkinahanglan ta? Nganong kinahanglan nato ang kausaban ug kabaguhan sa kinatibukan nga lawas si Kristo igsoon? Tungod kay kadaghanan gihapon nga parte sa lawas si Kristo, wala pa gyud nakaila sa Ginoo apan nakabalo lamang mahitungod kaniya. Okay, how many here you know who Manny Pacquiao is? Pila man nato diri nga nakaila ni Manny Pacquiao? You know who he is? No? Kabaluta kung kinsa siya. He was raised not far from here, di ba? Diba? So kabaluta nga dili layo gikan diri, gipada nga ang asa sa gikan, di ba? Anybody here you not heard of Manny Pacquiao? Naba ninyo diri nga wala pa mo nakadungog sa ngalan nga Manny Pacquiao? Wala na no? Kita tanan Okay. guro. Now, just because you heard of Manny Pacquiao and you know about him, do you know him? No, Do you dili. know him? Do you have a personal relationship with him, Igsoon? No, so pareha ra pud sa ingana ba? Kitang tanan nakadungog na ta sa ngalan nga Manny Pacquiao. Kabaluta senador siya, kabaluta gikan sa Jensen, kabaluta nga boksidor siya, world champion. Pero ang pangutana, nakaila ba gyud ta sa iya personal? Wala. See, this is the difference. Sumuo na siya kalainan. Knowing the Father and knowing the Son and knowing about them is not the same thing, Igsoon. So ang personal di ay og suod nga pag-ila sa Amahan ug sa Anak nga si Ginoong Jesucristo, lahi siya mahitungod kaysa sa nakabalo lang ta mahitungod sa ilaa. Naalang tayo na ibawan about sa ilaa. The reason this is important because Amahan and Jesus Cristo loves you so much. Amen. They've invited you into a personal relationship with Him. Hallelujah. You're invited to come. Nung anong importante kaayo ni igsuon nga mailhan nato sila nga personal ug suod nga pamaagi igsuon tungod kay ang atong Amahan ug si Ginoong Jesucristo nahigugma pag-ayo sa atoa igsuon nga ilaatang giimbitahan nga makabaton og suod nga pagkikigala, dot-dot nga pagkirelasyon. But this is a foreign concept to many Christians. Like the Bible says to minister to the Lord. How many know what it means to minister to No, so, the Lord? usa ni ka konsepto nga kanapitang bag-o sa pangunahuna sa kadaghanan sa mga Kristohanon sa lawas si Kristo. Example yana kanang moingon ta nga kanang magministeryo ta ngadto sa Ginoo. Pila man sa lawas si Kristo ang nakasabot, unsay buot pasabot nga magministeryo sa Ginoo sa ampuan ako siya? How do you minister to God? No, di ba? So makapangutana ta nga unsa unday pagministeryo sa Ginoo? Ambot lang. No, so makaungot ta. But if you don't know, we can learn, Igsoon. No, pero kung We can wala- learn together. Amen. No, kung wala ta kabalo kung saan pagministeryo ngadto sa Ginoo, pwede ta makaton nga dungan. He wants to know you. No, kay gusto kaniya And He mailhan. wants you to know Him. O gusto pud niya nga mailhan nimo siya. He Sa cares personal deeply. nga pamaagi. He cares deeply about every one of you. No, lalong kaayo igsoon ang pagtagad sa Ginoo sa batag usa kanato. So, hopefully, I've laid at least a small foundation so far that you can understand why we need change in the church. So nang hinaot siya nga bisan jutay nga pundasyon, nakapahimutang siya og jutay nga pundasyon para masabtan nato ngano nga nagkinahanglan di ita og kausaban ug kabaguhan sa lawas ni Kristo. We have a very, very big God, No, aduna tay dako kaayo nga Ginoo. but very few people know how big He is to them. Pero jutay lamang igsuon sa iyang lawas ang nakabalo kung usa sa kadaka diha sa ilang kinasuluran. And it's proven by the body of Christ living in fear and worry and doubt and unbelief. No, mapamatuda nato na igsuon ngano nga nakaingon ta nga daghang Kristohanon ang wala nagtuo nga dako ang Ginoo nga nagpuyo sa ilaa tungod kay daghan gihapon Kristohanon ang nagpuyo sa kahadlok, kabalaka, pagduha-duha. Amen? Am I Diba? making any sense to anyone? No, nasabda nato. Praise the Lord. Hallelujah. See, if you don't receive revelation from the Holy Spirit today about fivefold,
It's never going to get past here, into here. It's just going to stay here, huna-huna. No, so kung dili pinaagi sa pagpadayag sa balaang espiritu igsuon, nga siya mo'y magpadayag sa inyong amay tungod sa 5 ka pilo ug nganong gikinahanglan nato ni, dili gyud na siya mo mulapos gikan diri padulong diri. Okay. Magpabilin ra gyud siya nga kahibalo lang. Now we'll go back to Ephesians chapter 4, please. So balikan nato ang Efeso kapitulo 4. So, if we start in verse 9, So kung magsugod na diha sa bersikulo 9, or even verse 8, diha ta sa 8. follow along with me. It says, I'll start in verse 8. It says, therefore it is said, when he ascended on high, he led captivity captive, he led the train of vanquished foes, and he bestowed gifts on men. And my question to you is, who is he? No, so diha sa bersikulo 8, nagingon nga sa diha nga siya mikayab ngadto sa kalangitan, nagdala siya og daghang mga binihag, nagdala siya og daghang mga katawhan ug naghatag siya og mga gasa ngadto sa tanang sa mga katawhan. Nang karon ang pangutana, kinsa man ang siya? Jesus Christ. He gave. How do we know? So si Jesucristo na, siya ang naghatag. Yung sa nato pagkabalo nga siya na. Verse 9. Sa bersikulo 9. But he ascended. Now what can this he ascended mean? But he had previously descended from the heights of heaven into the depths, the lower parts of the earth. No, so sa bersikulo 9, makita nato diya nga busa siya mikayab. Nan karon unsa man ang buot pasabot niini nga siya mikayab, nagpasabot nga siya usab mikanaog ngadto sa kinahiladman sa kalibutan. Verse 10. Sa Gs. He who descended is the very same as he who has also ascended high above all the heavens, that he, his presence, might fill all things in the whole universe, from the lowest to the highest. Hallelujah. No, sa bersikulo 10, siya nga mikanaog, mauusab siya nga mikayab ngadto sa kahitasan labaw pa sa tanang mga kalangitan. Nga ang iyang presensya maoy magpuno sa tanang mga butang. Hallelujah.